Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Bye-bye, Camille. Bye. Ingat kayo. Ang magiliw na pamamaalam niya sa kanyang mga katrabaho nang sabay-sabay silang lumabas ng bangko. Lingid sa kanyang masayang pamamaalam ay ang bigat naman ng kanyang saloobin na itinago niya sa likod ng kanyang mga ngiti. Pagkalabas ay nagkanya-kanya na silang lakad patungo sa iba't ibang direksyon. Kung dati ay agad siyang maglalakad patungo sa sakayan ng jeep, ngayon ay tila walang direksyon ang kanyang mga bawat hakbang. Hindi katulad ng dati na nagmamadali siyang makauwi. Ngayon ay nagpalipas muna ng oras si Camille. Patuloy ang kanyang paglalakad na walang patutunguhan. May mga nakasalubong at nakasabay din siya ng mga naglalakad na may liksi sa bawat mga hakbang. Tila ba nagmamadali at nananabik ang mga ito na makauwi sa kani-kanilang mga pamilya. Sa kanyang paglalakad ay natunton niya ang isang parke. Camille realized that she's been working in this area. Pero ngayon pa lang niya napuntahan ang parke na iyon. Humakbang ang kanyang mga paa patungo doon at naghanap siya ng kanyang tahimik na mapupwestuhan. Hanggang sa makakita siya ng isang bakanteng park bench. Mabilis siyang lumapit at saka siya naupo sa mahabang upuan na gawa sa bakal at kahoy. At pinagmasdan niya ang mga taong abala sa paglalakad. Muli niyang pinag-isipan ang naging desisyon niya at ang mga nangyari nitong nakaraang araw. Masama man ang loob, ay naghiwalay na sila ni Ryan. She knew from the start na hindi talaga siya handa magpakasal kay Ryan. Pero dahil nga kay Calex at sa alok nito sa kanya noon, ay pumayag siya. Pero dahil sa narinig niya mismo kay Ryan na isang burden para rito, isang sakripisyo ang pagpapakasal sa kanya, ay nakahinga na siya ng maluwag at alam niyang magiging madali para kay Ryan ang mag-move on sa buhay nito. Although, thankful siya kay Ryan sa mga ginawa nito para sa kanila ni Calex na ayon rito ay sakripisyo, ay kailangan niya itong gawin para kay Calex at para sa kanya. Hindi siya selfish, mas inuuna nga niya ang iba bago ang sarili niya. Pinagpapaliban niya ang kanyang mga kaligayahan para sa kaligayahan ng iba. Alam iyan ng kanyang pamilya, alam iyan ni Ryan. Ngayon lang niya inisip ang sariling kaligayahan, ngayon lang niya inisip ang sarili. Ngayon lang, ang paulit-ulit na sabi ni Camille sa sarili. Kaya nasaktan siya ng husto nang sabihan siya ng kanyang mama na hindi na niya inisip ang damdamin ng iba. Camille sighed. Tiningnan niya ang kanyang suot na relo. 7:00 na ng gabi. Kinuha niya ang kanyang phone sa bag. Alam niyang sa mga sandaling iyon, the moment she dialed his number and make the call, ay magbabago na ang kanyang buhay. At alam niyang hindi magiging langit ito. Nakaupo si Dave sa kanyang swivel chair. Tapos man na ang office hours ay nag-stay pa rin siya sa kanyang opisina. Nang may nagbukas ng pinto ng kanyang opisina at pumasok doon ang kanyang business partner at best friend na si Axel. Naglakad ito papalapit sa kanyang lamesa at naupo sa cushioned armchair sa tabi ng lamesa. Dave, tara na! Huwag mong sabihin, pas ka na naman, aba naman, magpapamisa na yata ako niyan. Halos 1 linggo ka nang hindi sumasama sa amin na lumabas sa Our friends missing you. Ang giit nito sa kanya at ang friends na tinutukoy nito ay hindi friends na malapit na kaibigan kundi friends with benefits. Umiling si Dave at napangiti. Sorry Axel, pero may mga aasikasuhin pa ako. Ang pagtanggi niya rito. What? What does that even mean? Ang kunot noon na tanong ni Axel sa kanya. Abala ko, Axel. Sige na, ayun na lang. Next time na lang siguro ako. Ang giit niya. Tinitigan siya ni Axel para bang tinubuan siya ng bukol sa mukha.
Talaga bang nagbago ka na? Ang di makapaniwala nitong tanong. Abala lang talaga ako, pare. Ang sagot niya. Dahil kay Calex? Ang tanong ni Axel. Napabuntong hininga si Dave bago sumagot. You could say that. Ang matipid na sagot niya. Hindi niya pa nabanggit sa kaibigan ng kanyang naging plano. Tumangu-tangu si Axel. Okay, I'll leave you. Pero next time ha, di ka na pwedeng hindi sumama. Ang giit nito sabay tayo nito at mabilis na naglakad palabas ng opisina niya. Pinagmasdan niya ang nakapinid na pinto. Oo, hindi na nga siya masyadong naglalagi sa club nitong mga nakaraan na mga araw. Tila ba gusto niya magseryoso at magtinuna dahil sa bubuo na siya ng pamilya. Kunot noon niya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang pangalan ng caller sa screen. Pangalawang araw na at ngayon malalaman na niya ang kasagutan nito. Yes, ang sagot ni Dave sa kabilang linya. I accept your offer. Ang tanging isinagot ni Camille. Di ako makapaniwala na tinanggap mo ang alok ng lalaking yun? Ang galit na sabi ng kanyang mama sa kanya. Napabuntong hininga si Camille. Ma, kailangan ko itong gawin. Ang matamlay na sagot ni Camille. Pagod na siya sa pagpapaliwanag at tila inuubo na at pakikipagtalo pa sa kanyang mama. Isipin mo nga, ikakasal ka sa lalaking dahilan ng pagkasira ng buhay at pagkamatay ng kapatid mo? Ang dagdag pa ng kanyang ina sa kanya, napapikit si Camille. Ma, may pagkakamali rin si Faye. Alam niyang babaero si Dave, pero pinatulan pa rin niya. Saka, nilihim niya sa atin ang pagpunta kay Dave, kahit pa sinabihan na natin siya na huwag nang makipagkomunikasyon sa tatay ni Calex. Ang mariin na sagot niya. Nagpamewang ang kanyang mama sa harapan niya. Aba Camille, ikakasal ka lang sa lalaking yun, nakuha mo na siyang ipagtanggol? Ang di makapaniwala na tanong sa kanya ng kanyang ina. Kinagat na lang ni Camille ang kanyang labi at pinigilan ang sarili na sumagot para sa kanyang mama. Batid niyang walang mapupuntahan ang paliwanag niya rito. Kailan pa lang magiging kasal mo? Ang nakasimangot na tanong sa kanya ng kanyang ina. Hindi ko pa po alam Magkikita po kaming ulit para mapag-usapan ng tungkol doon. Ang sagot ni Camille. Tinatanong ko, hindi dahil sa interesado ako magpunta, dahil babalik na ako sa Bataan. Doon na ako titira sa bahay ni Tita Leti mo at wala naman na itong kasama sa bahay. Ang nakaismi na sagot ng kanyang mama. Pero, bakit aalis pa kayo rito sa bahay? Ang takang tanong ni Camille sa kanyang mama habang nakatayo siya sa may pinto ng kwarto ni Calex. Ayokong masaksihan ang mga magiging pasakit mo sa buhay sa piling ng lalaking yon dahil sa mali mong desisyon. Ang sagot ng kanyang mama. Ma, may iba pa bang paraan kayo na pwede nating isuhestyon para makuha ko si Calex kay Dave? Ang iritadong patanong na sagot ni Camille. Napapagod na siya sa mga patutsyada ng ina at tuluyan na siyang lumabas ng kanilang kwarto at tumayo sa harapan ng kanyang ina. Kasi, kung mayroon po kayong ibibigay na suggestion sa akin na makukuha ko si Calex sa ibang paraan, hindi ako magpapakasal kay Dave. Ang dugong hamon niya rito. Hindi nakasagot ang kanyang mama. Nagdabog lang ito at iniwan siya na mag-isa na nakatayo sa salas. Pinisil ni Camille ang kanyang ilong at napabuntong hininga na lang siya. Ngayon pa lang, nahihirapan na siya sa buhay niya. Paano pa kaya kapag naikasal na siya kay Dave? Ang tanong niya sa sarili. Muli siyang naglakad pabalik sa kwarto nila ni Calex. Sinilip niya ito sa crib at naluha siya na makita ang malaanghel nitong mukha. Mabuti ka pa, Calex. Nakakatulog ka na mahimbing dahil alam mong maraming nagmamahal sa'yo. Ang pabulong na sagot ni Camille. Hinimas niya ang malambos nitong pisngi, saka siya yumukod para halikan ito at di niya napigilan ng tumawa ng mahina nang may gumuhit ng ngiti sa mga labi ni Calex. Nakapagpalit na ng patulog si Camille, muli niyang sinilip si Calex sa crib nito at nang makita niyang tulog na ito at saka siya nahiga sa kanyang kama. Ilang minuto pa lang siya nakapikit na marinig niya ang ring ng kanyang phone sa loob ng kanyang bag. Naupo siya sa kama at inabot ang bag na nasa upuan na katabi ng kama. Kinuha niya ang phone sa loob. Napabuntong hininga siya na makita ang caller.
Sinagot niya ang tawag. Bakit? Ang agad na tanong niya kay Dave sa kabilang linya. Susunduin kita sa work mo bukas. We need to talk about the wedding. Ang sagot nito sa kanya. Camille sighed. Okay. Ang tangi niyang sagot. How's Alex? Alex, sorry. Ang tanong na naguguluhan ni Dave sa kanya. Medyo kabado pa ito. Tulad ng sinabi nito, sinundo niya si Camille sa bangko at nagpunta sila sa coffee shop na dati nilang pinuntahan. He's fine. Alex is such a great kid. Ang nakangiting sagot ni Camille. Kahit pa malungkot ang kanyang damdamin, maisip lang niya si Alex ay hindi niya kayang hindi ngumiti. I know he is. I'm sorry kung hindi ako nakakadalaw sa kanya. Although I know, masaya ka at hindi. But I need to give you and your family time to talk. Alam kong hindi nila matatanggap ang desisyon mo. Ang sabi sa kanya ni Dave at dama ni Camille na sincero ito. Camille thought about the tension between her and her mother and the broken engagement with Ryan. Mabigat man sa dibdib at nangilid man ang luha sa kanyang mga mata, ay pinigilan niya itong pumatak. She blinked back her tears and looked at the man in front of her, straight in his eyes. Ang lalaking nagdulot lahat ng problema at pasakit sa kanyang pamilya at lalo na sa kanya. You're right. Hindi nga nila natanggap ang desisyon ko. Me and Ryan broke up. My mother got hysterical. At ngayon ay di na ako kinakausap. Aalis na rin siya at doon natitira sa tiyahin ko sa Bataan dahil ayaw niya masaksihan ang pagkasira ng buhay ko dahil sa desisyon kong pagpapakasal sa'yo. Dave noticed she tried to blink back her tears and she admired her. She wanted to look strong and she doesn't want any pity, especially from him. I'm sorry to hear that. Ang sinserong sabi ni Dave. But, as I've told you, wala sa akin ang problema. Ikaw ang ayaw bumatayo kay Alex. Kahit pa alam mong ako ang tunay na ama at parent nito, I only offer this option to you para lang matulungan ka. Pwede kang tumanggi at ibigay na sa akin ng tuluyan si Alex. Hindi kita pinilit. Ang paalala ni Dave. I know. Ang mariin na sagot ni Camille. I will give you visitation right. 2 hours every day if that's what you want. Ang dugtong pa ni Dave. Umiling si Camille sa offer ni Dave na visitation rights. But I don't want to be just her aunt. I want to be his mom. Dahil yun naman talaga ang naging papel ko sa buhay ni Alex. Mula nang ipinanganak ito, ang sigaw ng isipan ni Camille habang diretso siyang nakatingin sa mga kulay abo na mga mata ni Dave. You have a choice. Ang mariing sabi ni Dave kay Camille, and again, he thought of Emily. I know. That's why I chose Alex. Ang taos-pusong sagot ni Camille, and they stared at each other for a few seconds before Dave nodded. Yun lang ba ang pag-uusapan natin? Camille asked him brusquely. At dahil doon ay kumunot na naman ang noon ni Dave. Ano na naman ba ang ginawa niya para mainis na naman ito? Ang takang tanong ni Dave sa sarili. Talagang kakaiba ang babaeng ito. Ibang-iba sa lahat, lalo na kay Emily. Ang sabi ni Dave sa sarili. No, hindi lang yun. Kailangan mo na rin mag-quit sa trabaho mo. Ang sabi ni Dave. What? Ang gulat na tanong ni Camille. Mag-quit sa trabaho? Pero paano mama niya? She thought. Walang magbibigay dito ng allowance kung titigil siya. Hindi ka pwedeng gawin yun. Ang pagtanggi ni Camille. Dave snorted. Then, hayaan natin si Alex na magpalit ng diaper at magtimpla ng gatas niya mag-isa. Ang sarkastikong sagot ni Dave. It's not that. Ang galit na sagot ni Camille. Then what? He asked impatiently. His gray eyes squinted on her. Si Mama. Kailangan ko siyang bigyan ng monthly allowance. Ang sagot ni Camille. I'll do that. Ang mabilis na sagot ni Dave. Hindi siya o kami tatanggap ng pera mula sa iyo. Ang mariing sagot ni Camille. Dave was not offended. Mas humanga pa siya rito. He admired her pride, but she has to understood that things were different now. At anong gusto mong gawin natin, Camille? Kumuha ng nani para kay Alex? Kung ganun din lang pala ang magiging sitwasyon natin, sana ipinaubaya mo na lang si Alex sa akin at dumalaw ka na lang. Ang sabi ni Dave kay Camille.
I offered you this marriage so you can be his mother in every sense of the word. Para saan pa ang sakripisyo na pagpapakasal mo? He said to her. Camille sighed. Tama si Dave. Para saan pa ang gagawin niyang sakripisyo kung iiwan din lang niya si Calex sa pag-aalaga ng ibang tao? Pero, paano ang mama niya? Nabasa ni Dave ang pag-aalangan sa mukha ni Camille. Iniisip nito marahil ang obligasyon sa kanyang ina, ang sabi ni Dave sa sarili. Let's give your mother a big amount of money. Sabihin mo, separation pay mo from your work para di siya mag-isip kung saan mo kinuha ang pera. Kung magpapadala ka pa buwan-buwan, kaya isang bigayan na lang. Pwede siyang magnegosyo kung gusto niya. Ang paliwanag ni Dave. Camille thought that was a good idea. Matutulungan din ni Mama ang kanyang kapatid na si Tia Letty na isa na ring balo at walang anak na mag-aalaga at makakasama. I think that was a good idea. Ang sagot ni Camille. At last, may napagkasunduan din tayo. Ang sabi ni Dave and he sighed with relief. Napangiti si Camille sa sinabi ni Dave. Oo nga, ngayon lang sila nagkasundo sa isang bagay. Dave smiled back at her and her heart skipped a bit. No, Camille, pigilan mo ang sarili mo. Huwag kang maa-attract sa lalaking yan. Kailan nga pala ang lipat ng mama mo? Ang mahinang tanong ni Dave. Alam niyang masakit kay Camille ang paghihiwalay nila mag-ina. Next week maybe? Inaayos na niya mga gamit na dadalhin yung iba? Baka iwan na lang namin sa bahay. Ang sagot ni Camille. Anong balak mong gawin sa bahay? Ang interesadong tanong ni Dave. Umuupa lang kami doon. Ang sagot ni Camille. Dave nodded. Then, kailangan na pala nating maikasalagad para makalipat ka na sa bahay. Parang kinabahan si Camille. The thought of him and her in the same house made her nervous. Siguradong magiging magulo ang buhay niya, she thought. Ngayon pa nga lang, iisa lang ang napagkasunduan nilang dalawa. You need to resign on your job immediately. Tomorrow maybe? Para ikaw na ang mag-asikaso kay Calex. Wala akong full-time na kasambahay. Nagpapalinis ako ng bahay. Once a week, ganun din ang laundry. I really valued my privacy but if you needed some hired help, pwede naman ako mag-adjust. Ang sabi ni Dave. Yes, they needed the privacy from his very colorful public life. Ang sabi ni Camille sa sarili. Mas maganda na rin na walang ibang makakita ng sitwasyon nila sa loob ng bahay. Magre-resign na nga ako sa trabaho. Ano naman ang gagawin ko sa bahay kung kukuha pa tayo ng hired help? Kaya ko naman mag-asikaso sa loob ng bahay habang nag-aalaga kay Calex. Hindi alagain si Calex kaya hindi ako mahihirapan. Ang sagot ni Camille. If that's what you want. But if you needed some help, just let me know. Ang sabi ni Dave. Camille nodded. Is that all? Kailangan ko na umuwi. Ang sabi niya kay Dave. Dave nodded. Alright, ihahatid na kita. It's been an hour mula nang umalis si Dave sa kanilang bahay. Pagkarating nila, ay agad na pumasok sa loob ng kwarto nito ang kanyang mama. Di naman iyon minasama ni Dave. Alam niya ang hinanakit nito sa kanya. Isang oras itong namalagi sa bahay para makipagbanding kay Calex nang may bigla na namang may kumatok sa kanilang pinto. Sino naman kaya ang pupunta ng ganitong oras? Ang tanong ni Camille sa sarili. Pagbukas niya ng pinto, ay nakaharap niya ang isang matangkad at magandang babae. Her color blue eyes looked sharply at her. Miss Camille, we need to talk. Ang mga salitang lumabas mula sa kulay pulang mga labi ng magandang babae sa kanya. Sandaling natameme si Camille sa ganda ng babae na nakatayo sa labas ng kanilang pintuan. Para kasing may nakatayo na manikin sa kanyang harapan. I'm sorry, do I know you? Ang takang tanong ni Camille sa babaeng tila ba nanggaling sa isang magazine? Ang suot nito na deep burgundy sleeveless turtleneck at black wide-leg pants na tinarnuhan ng nude strappy sandals ay lalong nagbigay rito ng model na karisma at mas lalo na ang kakaibang kulay ng mga mata nito. No, you don't. But I will introduce myself. Pwede ba akong pumasok? O gusto mo mag-usap tayo sa ibang lugar? Ang tanong nito sa kanya.
with that accented voice of hers na humahagod sa lalamunan. Pati ba naman boses nito maganda rin? Ang sabi ni Camille sa sarili. Gusto siyang kausapin sa ibang lugar? No. Kung ano man ang misyon ng babaeng ito, dito sila mag-uusap sa bahay niya. Camille opened the door wildly for her and motioned for her to come in. Agad naman pumasok sa loob ang babae na kailangan pang tumingala ni Camille para kausapan ito. Maupo ka, ang malumanay na sabi ni Camille rito. Her eyes looked around her house, then she looked at her old sofa and shook her head. No thank you, I'd rather stand, di rin naman ako magtatagal. Ang sagot nito sa kanya. Tumango si Camille at nanatili rin siyang nakatayo. Ayaw niyang magmukhang mas maliit pa rito at kung ano man ang pakay nito, she wanted to stand her ground. Ano bang kailangan mo? Ang malumanay at nakang tanong ni Camille. I'm Callie Simon, girlfriend ni Dave. Ang mariin na sagot nito sa kanya while lifting an eyebrow. Camille looked at her and she tried to control her emotions. Bakit parang may kumurot sa puso niya? Oo, ikakasal sila pero hindi ba ang sabi nito ay legal arrangement lang ito para sa kanila? Ang sabi niya sa sarili, hindi ibig sabihin nito ay magiging faithful si Dave sa kanya and she's going to be stupid if she's going to believe in that. Ang giit niya sa sarili. What do you want? Ang tanong ni Camille. Kahit pa may kutob na siya sa pakay ng babae dahil na rin sa pagpapakilala nito. I want you to stop this madness. I want you to back out in marrying Dave. Ang mariing utos sa kanya ni Callie. Ang mga mata nito ay lalong naging matanim ang pagtingin sa kanya. I can't. She looked up to her and looked straight in her eyes. Ang mariinding sagot ni Camille. Why? Ang di makapaniwalang tanong nito sa kanya at napamewang pa. Nagtaka naman si Camille. Hindi man nito alam dahilan kung bakit sila magpapakasal ni Dave. Hindi ba nito sinabi sa girlfriend nito? Nag-init ang ulo ni Camille. The last thing she needed was a confrontation from a broken-hearted girlfriend. Ano bang sinabi sa'yo ni Dave? Ang tanong ni Camille. Wala siyang sinabi. He just broke up with me. And sinabing ikakasal na siya sa'yo? Ang sagot nito. Then, I'm not in liberty to tell you anything. It's Dave's place to explain everything to you, not mine. Ang matigas na sagot ni Camille. Matagal na ba ang relasyon niyo? Tanong nito. Her eyes squinting at her. Look, she sighed. Tulad ng sinabi ko, wala ako sa lugar para magpaliwanag sa'yo. Ang sagot muli ni Camille. Do you love him? Ang muling tanong nito kay Camille. Diyos ko, napakakulit ng babaeng ito, ang sabi ni Camille sa sarili. Pero naintindihan niya ito at naawa siya para rito. Nakipag-iwalay si Dave dito nang dahil sa kanya. Pero pareho lang sila ni Dave na gumawa ng isang desisyon para kay Calex kahit pa nakasakit sila ng damdamin ng iba. Wala kang karapatang tanungin ako ng ganyan? Ang sagot ni Camille dahil hindi niya masagot ang tanong nito. May karapatan ako dahil girlfriend ako ni Dave. Ang sagot nito. Then, si Dave ang i-terrorize mo ng mga tanong mo. Wag ako. Ang galit na sagot ni Camille. It's Dave you should talk to, not me. Is it because of his child kaya kanya pakakasalan? Did you baby dropped him? Ang galit na tanong nito kay Camille. Oo, dahil kay Calex magpapakasal kami. And no, for God's sake, I didn't baby drop him. Ang galit na sagot ni Camille. Nauubos na ang pasensya niya sa babaeng ito. Gusto niya sanang sabihin ang tunay na dahilan kung bakit sila magpapakasal pero dahil sa hindi sinabi ni Dave, hindi rin siya magpapaliwanag sa babaeng ito. Si Dave dapat ang magpaliwanag dito at di siya. Ang galit na sabi ni Camille sa sarili. Do you even love him? Ang muling tanong nito sa kanya. Camille sighed impatiently. Hindi ko kailangang sagutin ang tanong mo na yan. Pwede ba? Kung may dapat kang kulitin o pestehin, si Dave at hindi ako. Siya ang nag-alok ng kasal. Ang inis na sabi ni Camille. Kung hindi mo siya mahal, bakit mo siya pakakasalan? Ang tanong pa rin ito. Sinabi ko bang hindi ko siya mahal? Ang sagot ni Camille. She losing her patience. Then, why? Can't you answer my question? Ang sagot nito. Because I don't need to explain myself to you.
Ang inis na sagot ni Camille. Sa sandaling iyon, ay lumabas na ng kwarto si Shawnee nang marinig niya ang boses ng babae na nakikipagtalo kay Camille. Tiningnan siya ng mga ito. Ma, pasensya na po kung naistorbo ko kayo pero paalis na rin po ang babaeng iyan. Ang mariing sabi ni Camille. Tiningnan ng matalim si Kelly. Why can't you just reject his offer? Ang huling tanong nito sa kanya. Because he made an offer. I couldn't resist. Ang honest na sagot ni Camille. Kelly nodded on her. Naglakad na ito hanggang sa pinto at binuksan iyon, pero hindi pa ito agad lumabas. Tumigil muna ito at muling lumingon kay Camille. Pagsisisihan mo ang pagpapakasal kay Dave. Hindi ka patatahimikin ng asawa niya. Ang huling sinabi ni Kelly sa kanya bago ito tuluyang lumabas ng pinto. Naiwang nakatingin si Camille sa nakasarang pintuan. Asawa? Ang bulong niya.